Excited po ba kayo? Amen. O hindi? Ayos, ayos. Good. Ang aking po i-discuss ngayon ay pinamagatan kong loving the gift of God. Amen. Uy. Sino po dito ang mayayaman? Amen! Amen! Mayaman na magulang, maraming material na bagay, pera sa bangko, kotse. Sa pa ang mga some of the major reasons kung bakit tayo nagtatrabaho? Amen? Ayun. Meron ka naman. Para magkaroon ng mga ito, houses and wealth. Wala na kayo. Wala na. Pero kung minsan po, di na natin kailangan magtrabaho pa para ma-acquire ang mga ito. Pwedeng ibigay, hindi ng magulang, pamana, hindi ng kapatid, kaibigan o kapitbahay. Halimbawa, kapitbahay mo nanalo ng 200 million sa loto. Binigyan ka ng 1 million. Instant wealth na yon. Ang mga bagay na ito ay pwede makuha kung saan-saan at kung kani-kanino. Pero ano po sa tingin ninyo isang bagay na hindi natin makukuha kung saan-saan at mahihingi kung kani-kanino? Yung mga hindi po na ipapamana o na isasalin na ililipat. Ito ay mapapasa atin lang kung... At kung ito ay mapasa atin ay siguradong galing sa Diyos. Ito po ay specially made for us. Bagay nito ay napaka-importante. Para sa akin ito po nagbigay ng kulay sa buhay ko. Amen. Ano po yun sa tingin ninyo? Mga lalaki, dapat alam po natin ito. Amen. Wife. Ito po yung text ko. Ang text nila. Houses and riches are inheritance of fathers, and a prudent wife is from the Lord. Wow. Amen. Amen. So yung mga Nakatay ba bigat na yan? asawa Amen, po natin, amen. eh, Pasok. galing po sa Diyos. Amen. Amen, darling. Ano talaga? Nung nag-iisip ako nang i-discuss ko wala akong maisip. Sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng revelation. Sabi ko, ano ba yung pinakamahal ko sa buhay ko, pinaka-importante para sa akin? At yun, nabasa ko nga itong verse na to, tama, asawa ko lang. Ako pala asawa ko. Yan ang kariyan. Bumawi. Ngayon po, dapat kaya dapat minamahal po natin ang asawa natin. Naalagaan. So, paano po natin mapapangalagaan ang gift ni Lord sa atin? Paano po natin sila mamahalin ng tama? Yan po ang ating topic, ang loving the gift of God. So, una po, unang verse. Sabi sa Ephesians 5:28. In the same way, husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. Lahat naman po tayo, mahal natin ating mga sarili. Wala naman po hindi nagmamahal sa ating mga katawan. Inaalagaan nga po natin, di po ba? Amen. Iba po sa atin ay nag-exercise, we maintain good health, eat healthy foods. Naalagaan natin dahil nga po mahal natin. Lahat po ng tao minamahal ang sarili. Yung iba nga po sobra-sobra pa. Tawag doon narcissism. Ako po mahilig mag-exercise, kumain ng healthy food. At gustong-gusto ko po itama yung aking asawa. Like po siya niyaya. Mag-jogging, mag-gym. Kaya lang ayaw niya. Tinataman siya, pagod daw siya. So, ang ginagawa ko na lang po na alternative para mapangalagaan ko rin siya kung paano ko inaalagaan ang katawan ko, ang sarili ko. Pinagluluto ko na lang po siya ng mga healthy foods. Ginagawa ko po siya ng mga vegetable salad. Nilalayo ko po siya sa mga chichirya dahil yun po ang kaligayahan niya kasi. Yung dating araw-araw niya, once a month lang ngayon. Kasi hindi po makabubuti sa kanya. Alam po natin lahat yun. So, dapat po lahat ng mga hindi maganda na alam natin sa ating sarili, dapat ganun din ang treatment natin sa ating asawa. Ituturing natin yung katawan nila, na katawan din natin. Health natin, health nila. Amen. 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 Pangalawa po, sabi sa Ephesians 5:25 to 27. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her.
Paano po ba gaano kamahal ni Kristo ang iglesia? How do we translate this? Loving our wives as Christ loved the church. Sabi po sa verse 26 to 27, to make her holy, cleansing her by washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. So these are the reasons why Jesus gave himself up for the church. Para maging malinis at walang kapintasan pagharap sa Panginoon. So in loving our wives, kailangan natin silang i-lead sa holiness. Katulad po ng ginawa ng Diyos ni Jesus Christ sa church. Amen? Amen. Paano po natin na-apply ang pagmamahal natin sa ating mga asawa? Katulad ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Meron po ako nabasa na 4 points para may apply natin ito upang mamahal natin ang tama ang ating mga asawa. So po i-share to dahil naging malakas ng impact sa akin ito. Itong 4 points na to. And first point is lead her by example. Leading them to holiness, kailangan tayo mismo ginagawa natin. Like reading the Bible, leading the prayer, mag-pray po tayo together. Kasi kung ano po yung ginagawa natin, kung minsan na-absorb din nila ang ating mga asawa. Kagaya po kami mag-asawa, sa tinagal-tagal po namin, kailan lang kami nag-umpisa mag-pray na magkasama, pray together. Naging prayer partner ko po siya like 2 months ago yata. Naglakas loob na lang ako i-lead. Dahil nga, hindi po namin nagagawa sa loob ng 20 years So one time po, isang gabi, nag-lead, niyaya ko siyang pray tayo ako. Parang di man lang siya nagulat. Okay lang, parang nilid ko po. Ngayon, salitan po kami. Kung ako ngayon, siya bukas. Ang maglilid. Pagka nakakatulog siya, nakakalimutan niya dahil pagod daw siya, gigisingin ko siya para mag-pray. So ako po palagi nag-uumpisa. At naging routine na po yun ang gabi namin. So na-absorb niya po yung paglilid ko sa kanya. Na pag ako naman po ang medyo tinatamad mag-pray, dahil nanonood ako, ginigising niya ako at pinapatayo niya ako para mag-pray kami. Amen. So naging maganda po yung impact, naging maganda yung outcome. Na-lead siya sa holiness. Dahil sa example po na ginawa natin. At naging maganda po ang epekto, pati si Joshua kasama namin, taga-amen. So ito po is one way of leading her to holiness. Leading her by example. Pangalawang points po. Lead her by sharing. Tayo po mga lalaki, likas na malihim. Amen. Lalo na yung mga maraming tinatagong kasalanan. Manalo. Diyan ako magaling noon Ninja Huli na, di ba? Pero hindi na po ngayon dahil nakikris na po tayo. Amen. Dapat po tayo mga mag-asawa ay nagsishare about Christ. Kung paano kumilos si Christ sa ating araw na ito. Dapat sinishare po natin yan every night. Malaking bagay po. Kung di naman po ganun mga asawa natin, unahan nyo na po. Unahan na natin. Tayo na magtanong or tayo na mag-umpisa mag-share. Like kung paano kumilos si Lord sa ating kanina, ngayong araw na to. Na I'm sure meron naman. Dahil in every aspect, ina-acknowledge natin si Lord, di ba? So, palagi kumikilos ang Diyos sa ating buhay, sa araw-araw. At dapat tuwing gabi, pinag-uusapan natin yan para na-refresh at naisasama sa prayer. I-share natin. Natutuwa po ako dahil habang ginagawa ko po ito kanina, na-realize ko na tuwing gabi na pala, pinag-uusapan namin ng Lord. Two-way communication na. Dati siya lang na siyang salita tapos ako, Kasi hindi pa ako ganun ka-excited dati. Pero dahil po sa EGR nabago ko. Amen. Nagkaroon na ako ng interest. At nakikita ko po gradually naman yung pagbabago na ginagawa sa akin ni Lord. So madalas ako nabuupo ng unang nag-share sa kanya, nagtatanong sa kanya. Minsan parang sa tingin ko nga, siya naman ang walang interest sa sinasabi ko. Pero tayo po mga lalaki, dapat ililid natin sila. Mag-share. Tayo na mag-umpisa mag-share. At sa ganitong parang po, napapalapit siya lalo sa Diyos.
Nalilid natin sila sa holiness through sharing at tayo na rin as well. Pangatlo po, lead by encouragement. Lead her by encouragement. Ito po magandang luto. Pag nakikita po natin sila nagpe-pray o nagbabasa ng Bible, huwag natin silang i-istorbohin. Dapat magsasabi tayo sa kanila ng something that will encourage them like, wow, praise God! Ganun. God bless you. Wala kang buong naging Huwag natin silang i-interrupt. Halimbawa, yung utusan po kasi nagbabasa sila ng Bible. Dapat po sinusuportahan pa natin sila. Dala natin ng tubig, merienda, para hindi na sila tatayo. Ano ba yan? Dati po, aminin ko na few months ago, naiinis ako. Kay Arlene dahil every Wednesday ng gabi, saka... Ha? Hindi, Wednesday. Wednesday saka Monday ng gabi, wala siya. Monday, midweek. Wednesday, practice. Hindi naman naiinis, medyo naiinis lang. Tapos di nagtagal, nagkaroon ng Sunday night. Yung Bible study niya sa ano. Pwede yung medyo inis ko, naging medyo na inis na. Napabawasan na yung gabi na kasama ko siya. Tapos dinagdagan pa ni Sister Rose na Tuesday night. Ilang araw na lang? Vocalization. Oh, ilang araw na? Tuesday na lang siya sa akin ng gabi. Ano sa tingin niya nangyari sa medyo na inis ko? Major na. Hindi po. So di ko maipaliwanag, ako'y natuwa. Ayun. Parang may nag-sprinkle sa dibdib ko na naging masaya ako. Parang nakita ko si Lord na Amen. natutuwa dahil ako walang ginagawa para sa Diyos, pero yung asawa ko napakarami ginagawa. Amen. Parang nakikita ko po sa langit, parami ng parami Oh. yung kayamanan namin doon. Hallelujah! Siyempre, tama yung nasa doon. Panalo. So ang ginagawa ko na lang po, dahil siya po yung maraming nasa sa kanya, yung mga para masuportahan ko siya, para magawa niyang freely yung mga something for the glory of God. Ako na lang po gumagawa ng mga dati niyang ginagawa. Wow. Paglalaba, paghuhugas ng bote, Lahat ng ayaw mo. pag-aalaga ng bata. Ako na po, kanina nga po naglaba ako eh. Kasi ginagawa niya yung ano niya, linis kasi. Ako natapos pa naman yung umaga. So yung mga ganung part po na para ma-encourage natin sila lalo, Amen. huwag na silang bigyan ng something na may istorbo pa sila. Amen. Ang ganda. Hindi po. Isang paraan din po yun para malid natin sila sa holiness. Through encouragement. Number 4 po. Lead her by serving. Ito, parang encouragement na rin po ito. Pinagsisilbihan ko siya. Lahat, wala na siyang ginagawa sa bahay, kundi gumawa ng lesson niya sa Bible study sa Sunday, kakain na lang siya. Lahat na po ako. So kahit wala po ako nagagawa para sa Diyos, assistant na lang po ako nung nagtatrabaho para sa Diyos. Oh! Pinupush ko siya para, Sige, magkano ka ba? tuloy mo lang yan. Ay, basta ka ba? 7 days a week. Ako bahala rito. Relax ka lang, gawin mo natin. Ang ganda naman yan. Wala, yun po yung naisip ko kasi para may magawa naman ako kahit pa paano. Amen. Siyempre, hindi po natin alam po ano pa yung ibang paraan para masuportahan natin ating mga asawa. Ngayon, yung binasa ko pong libro ay nag-came up po sila sa isang napakagandang question na palagay ko, kahit na sa matatagal na mag-asawa, dapat pa rin itanong ito. Hindi lang ng lalaki sa babae, hindi ng babae, pati sa lalaki. Ito po, maganda natin itanong sa ating mga partner to. How can I love you like Christ loved the church? So magkakam up tayo ng mga idea paano nga ba. Total dahil tayo mananampalataya na at nag-aaral ng mga salita ng Diyos, pwede na natin itanong ang bagay na to. Medyo maintindihan na natin. How can I love you like Christ loved the church? Para maunawaan ng bawat isa ang ginagawa ng bawat isa. Para sa bawat isa. Amen? Praise God. At mapagsisilbihan natin sila as per their convenience. And in that, it will lead to holiness. Amen. Yan pong 4 points na yan ay pag ating ginawa, sigurado po sa mag-asawa, si Jesus Christ ang magiging sentro ng pagmamahalan. Mapapangalagaan pa natin ang greatest gift ng Diyos sa atin, sa ating mga lalaki. Amen. Kaya para sa mga binata dyan,
Dasal lang kayo ng dasal. I-consulta nyo sa Diyos kung may mga girlfriend man kayo bago nyo pakasalan. Or kung may Bawal, niligawan bawal ang kayo. crossbreed. Para sigurado. Amen. Ngayon, sa mga babae naman, kung gusto nyo mahalin din kayo ng mapapangasawa nyo, katulad ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia, umuha kayo sa born again. Walang sablay. Amen. And last ito, Proverbs 18:22. Panalo. He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord. Amen. Mga kapatid na lalaki, Paborito our natin. wife is a very good thing. Amen. Amen. Huwag po nating Excellent. babaliwalain, huwag nating sasaktan, huwag nating iiwan. Baka mahalin po natin. Dahil ito ay regalo po ng Diyos. Amen. Panalo. Hallelujah. May anointing pala pag malamig. Basta nalalamig, ma-anointed. Okay, at may kasama ka nagribaloy ngayon, si Brother Amen. Paul. Ako ba basta? At sa preaching ni Brother Jojo, love is in the air. Grabe. Amen. Praise the Lord. At tayo po i-bless ng Panginoon ngayong gabi. At grabe yung revelation ng Panginoon. Yung pagmamahal para sa asawa ay nakikita ng Panginoon yun. Kung gaano mahal si Lord, ganoon din ang pagmamahal. Yung more than pag-ibig mo sa asawa mo, nalulugod ng Panginoon. Amen? At Proverbs 18:22 kanina, doon tayo na sa kanyang text, kanina, sa introduction, doon pa lang sa introduction, malalaman mo na yung anong ibig, ang gusto niyang i-share sa atin, yung encouragement. Amen? Sa ating asawa, pamilya, hindi lang, sa lahat ng ating majority yon. At yung life testimony niya talaga, nakita ko dito. At saka yung discussion, seriousness, tapos may sense of humor, number 1 ka doon, amen? Dress code, number 1 din. Excellent. At yung eye contact, lahat, nakita niyo naman, di ba? Kaliwat kanan, mannerism, wala, okay, team. At saka yung yung mga points niya, paghihiwa-hiwalay ng mga merong unity, towards victory. At grabe yung ng Panginoon tonight. Ngayong gabi ay kami nalulugod na marami ang gagamitin ng Panginoon. At pasalamat po tayo sa buhay ating pastor. Pastor Jojo, congratulations. Praise the Lord. Okay, at purihin ng Panginoon at napaka-strong ng discussion ni Brother Jojo. Wide ang kanyang resources. Nagkumuha siya sa outside resources niya. At very strong din siya sa consistency. Consistent yung kanyang team, consistent yung kanyang discussion. Isa lang talaga yung pinupuntahan. From introduction up to conclusion. Kaya yun. Okay naman mannerism niya, gesture niya, and everything. Isa na lang yung, dalawa lang yung gusto kong i-improve kay Brother Jojo. Yung isa yung voice modulation niya. Maganda yung sinasabi niya, pero mas maganda pa kung medyo Power pa. medyo lalagyan ng Power pa. lakas, diin, tapos yung kasi lang maganda lang yung sinasabi niya, kaya nagigets natin pero yung voice niya is just parang Plain. flat lang, parang flat lang Amen. At saka konting improvement din sa expression. Yung medyo express ng konti yung But overall, Champion. pastor na pastor, grabe, palakpakan natin ang mga sigol. Ito na, naka-record. Kung dito na-record, Brother Paul, yari ka sa Okay, praise God. At ang susunod natin ay Amen. okay, walang iba, bagong-bago. Si Brother Jason! Hey!